Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan andito tayo ngayon sa Barangay Ginsaugon. Ito ay sakop yata ng Saint Bernard. Ang kalahati ay Saint Bernard, ang kalahati daw yata nito ay sakop ng Kabalian. Yan, ito yung lugar na ito mga kabutingting at dito ako ngayon maghanap buhay mga kabutingting at wala akong home service ngayon. Kaya dumayo muna ako dito sa Barangay Ginsaugon. Yan, continue ko na lang itong video na ito mga kabutingting pag ako ay makahanap dito ng customer. Yan. So ayan mga kabutingting, mayroon na ako ditong nahanap na gagawin mga kabutingting. Ito ay buena mano pa lang. Yan si Nanay. Ano pangalan nila, Nay? Idina Tanilon. Yan si Idina, pwede iskan nyo ibutang. si Nanay Idina. Iskan nyo. Iskan nyo daw. At may dala pa akong motor ng washing machine mga kabutingting. Yan yung nirepair ko lang. So yan. Ito yung ating gagawin mga kabutingting. Yan, ito ay standard. Tingnan natin kung ilang inches ba ito. Yan, dito nakikita yan. Kaso hindi ko kita dahil hindi ako nakasuot ng dalawa pang mata. Susuot muna ako. Ayan. Yan, ito ay 12 inches ito mga kabutingting. Yan, kung nakikita nyo. So yan, bali bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ako ay maghanda muna ng gamit mga kabutingting at extension wire. So dito mga kabutingting ay nag voice over lang ako at kung nakikita nyo ay pinagtatanggal-tanggal ko yung mga tornilyo dyan sa pinakatakip dyan sa ilalim ng pindutan dahil ayan ay matigas kaya pinagtanggal ko yung mga tornilyo dyan. At hindi ko kasi nabidyohan yung pagpindot-pindot ko. Ayan kasi ay napakatigas. Kaya yan ang dahilan kung bakit ko tinanggal yung mga tornilyo dyan sa pinaka-cover sa ilalim sa pindutan. At pasensya na po mga kabutingting. At dito mga kabutingting ay fast forward ko dito yung pagtanggal sa mga tornilyo dito sa pinaka-cover sa ilalim. So ayan mga kabutingting. Bali natanggal ko na yung kanyang tornilyo. So ito ay tatanggalin lang natin. Tapos ito ay lalagyan natin dito ng langis para ito ay bumalik dahil kung nakikita nyo ay kinalawang. Yan. At ito ang dahilan mga kabutingting kaya tinanggal ko yung mga tornilyo doon sa takip sa pinakailalim dahil ito ay nag-stack up or kinalawang. Ayan, nalagyan na natin ng langis. Sunod yan, tanggalin muna natin itong dalawang tornilyo mga kabutingting. Sa totoo lang mga kabutingting ay napakahirap pag wala talagang taga video. Minsan nakakalimutan pag nakapost ay hindi nakaplay. So ayan, tanggal na. So sunod ay yan, kung nakikita nyo mga kabutingting ay mayroon ng isang nakadikit kahit hindi pa nakapindot. Wala pang napindot yan. Ito kasi ay 0. Ito yung number 3. Ayun, buti bumalik. So ito ay ating paglaruan muna mga kabutingting para matanggal yung kalawang. Ayan, okay na mga kabutingting. Hindi na siya mahirap pindutin. So ibabalik lang natin itong dalawang tornilyo. Yan. At pag kayo mga kabutingting, pag nagbalik kayo ng tornilyo nito, wag nyo na lang pong higpitan masyado. Kailangan itong kanyang switch ay gagalaw-galaw para hindi basta-basta mag-stack up yan mga kabutingting. Pag higpitan nyo kasi ay pag tumama doon sa pinakabutas ay o kaya ay sasagi yan, mahirapan na yan siya luwagan natin ng konti. Ayan, katulad yan mga kabutingting maluwag. Ganyan lang. Kasi ang ibig kong sabihin kanina
ito, pag sumabit dito sa mga butas niya ay mahirapan yan sa pag-angat. Pag ano ka, pag nagpindot ka. Ayan oh. Oh, 'di ba? Napakalambot na. So ayan. So babalik ko lang yung takip mga kabutingting at hindi ko na ipapakita yung pagbalik ng takip. So ayan na mga kabutingting, naibalik ko na yung takip at na-tornilyo ko na at pasensya na kung hindi ko na ipinakita. So ngayon ay uulitin natin ito sa pagsaksak itong itong power cord at nakasaksak na rin yung aking panghinang kung sakaling mayroon akong hihinangin. Ayan ay nakahanda na. Ayan. Pindutin lang natin. Ayan, walang umugong. Number 2, wala. Number 3, wala pa rin umugong. So, kailangan natin itong titignan. Ayusin ko lang yung aking tripod. Repair ma'am, electric pan. Laga na ako ma'am. Barato naman ma'am. Yes. So, ayan. Napakaganda pa ng motor nito mga kabutingting. Siguro ito ay matagal lang na na-stock. So, ito ay walang ugong at walang ugong. Dahil ito mga kabutingting ay wala akong naalog at napakalambot ng kanyang ilise kung iikutin. So, gagawin ko lang nito mga kabutingting ay iba-bypass ko. Ayan. At kung nakikita nyo, yan, magbabalat lang tayo dito sa wire na ito. Ayan ay basta malambot lang ang ilisi at walang ugong. So ganito ang ginagawa ko mga kabutingting. Yan, bababa ko lang yung aking tripod para kitang kita sa mata. Ayan. Yan, babalatan lang natin ito. At kung nakita nyo kanina yung doon sa yung binuksan ko yung nasa pindutan, yung kulay green ay nakakabit doon sa isang linya sa power cord. So pinaka common nito dahil standard ay kulay green. So yan. So gagawin lang natin ito ay puputulin natin yung kulay green. Ayan, naputol ko na yung kulay green. Tapos balatan lang natin. Ayan, nabalatan na mga kabutingting. At kaso, mayroon akong mayroon akong nahihila. Ayan, tingnan nga natin sa tester yan kung ito, kung nakikita nyo, nahihila ko. So, ito ay ating tester muna. Baka mamaya ay putol itong linya ng kulay green. Ayan, kuha na akong tester. Ayan, ito na yung ating tester. At ito ay ating buksan. Yan, kabit lang natin test probe. On lang natin ito. Tapos, yan, lagay natin sa OL. Tapos, kunin natin yung power cord. Tapos, hanapin natin dito kung saan dito yung kulay green. Kung mayroon bang mag-buzzer. Kung ibig sabihin, pag walang mag-buzzer, ibig sabihin may problema ito. Ayun, mayroon. Okay itong itong linya na ito dahil mayroon tayong naririnig na buzzer. So dahil ito ay nahihila na, so gagawin ko lang nito ay itong kulay black ay tatanggalin natin yung close-in wire connector. Ay nasira pa yung close-in wire connector, kagbuwang. Kaya mo na, mayroon naman ako. So ayan, nabalatan na. Or natanggal ko na yung kanyang close-in wire connector. Sunod ay yan, saksak ko lang itong power cord. Tapos pindutin ko lang sa number 1. Tapos itatap ko lang ito dito sa tinanggalan ko ng close-in wire connector. Yan, kung nakikita nyo ay gumagana na, kaso hindi masyadong kita. Kaso mabagal mga kabutingting. Yan umaandar na siya. So basta standard pag mga ganitong klase ay dito ka mag-tap sa kulay itim. Ito kasi ay nakakabit ito sa isang linya sa
dito sa common ito at saka doon sa thermal fuse. So pinutol ko itong kulay green para i-bypass dito or ikakabit dito. Yan, dito sa kulay black. So testirin ko rin tong capacitor mga kabutingting dahil napakahina ng ano ay dito ko na lang ito putulin dahil sigurado kung sira itong capacitor na ito. Yan. Tapos putulin ko na ito. Yan. Tapos babalatan natin ito. Yan. So yan, nabalatan na at yung nakalagay dito ay 1.2 microfarad. So yan. Ayusin ko na yung tripod. I-on ko lang ulit yung aking tester. Select naman natin ito sa capacitance. Tapos testerin lang natin itong capacitor. Kahit wag na natin itong i-short kasi umiikot naman yung LC. Yan, tingnan natin. Yan, mayroon na lang tayong nare-reading na 1 UF 1078 microfarad. So ibig sabihin ito ay mababa na or sira na dahil napakabagal. So dahil ayan ay 1.2 at wala akong 1.2 mga kabutingting, so ang ilalagay ko lang dyan ay 1.5. Yan, 1.5 microfarad. Yan naman ay walang problema kahit 1.5 microfarad ang ilalagay mo dyan dahil ito ay subok ko na rin yan. At kayang-kaya niyang dalhin yung motor sa yan pagkabitan mo ng 1.5. So kakabit lang natin itong capacitor. Tapos itong kulay green ay kabit na rin natin yan dyan. Yan, ganon din ito. Yan, bali dalawang kulay black galing sa papuntang motor at isang kulay black papunta naman ikakabit natin yan dito sa capacitor. At itong kulay green ay nakakabit yan sa isang linya sa power cord. Sunod, ito ay ating babalatan at para maihinang dyan. So siguro ay mainit na tong aking hinang. Yan, mainit na nga. So try natin. Lagyan ng soldering lead itong dalawang wire at para maikabit doon sa dalawang terminal ng capacitor. Tapos lagyan din natin itong capacitor ng soldering lead. Sana ay makahanap pa ako ng customer mga kabutingting dahil maaga pa naman. Maaga kasi kami umalis kanina, nasa mga 4:45 ng madaling araw. Dahil ako kasi ay nakisakay lang ako doon sa pamangkin ko. So ayan. Sunod ay lalagyan lang natin ito ng close-in wire connector. Yan ito. Kukuha muna ako mga kabutingting. So ito na yung close-in wire connector mga kabutingting. Kaso gaganito lang natin ng konti. Nako, sira din yata ang close-in wire connector na tong taguwang na to. Yan, kuha ko ulit. So ayan, ito na ulit mga kabutingting. Ito kasing una kong kinuha ay sira. So yan, kabit lang natin itong close-in wire connector dito. Yan. Tapos ipit lang natin. So ayan na. So ngayon ay para yatang bumabalik. So higpitan lang natin itong tornilyo na ito. Ayan. Tapos yan, naka number 1 yan. So tingnan natin, saksak natin ulit. Yan, tanggalin ko lang ito. Tapos saksak ko lang dito yung power cord. So ayan, umiikot na siya ng mabilis. Yan ay number 1 pa lang mga kabutingting at mabilis na yan. Lagay natin sa number 2. Yan, number 2. Yan, number 3. Yan, lalong bumilis. So okay na ito mga kabutingting. So pinaka problema sa motor na ito ay thermal fuse at saka starting capacitor. So yung paglinis nito mga kabutingting hindi ko na ipapakita. Yan, continue ko na lang mamaya pagka ito ay nalinis ko na. So ayan mga kabutingting, gusto ko lang ipakita bago ko ikabit yung screen na ako ay
lalagyan ko ito ng langis. Ito naman ay malambot pero kailangan ko pa rin lagyan ng langis. Yan. So, pagkatapos mo lagyan ng langis ay ganituhin mo lang. Gaganyan-ganyan mo lang siya para yung langis ay pumasok doon sa pinakaloob ng busing. At para magiging swabing-swabe ang ikot. Kung gusto mo naman ang kabilaan ang paglagay sa langis, ayan, tatanggalin mo lang itong 3 tornilyo na yan. Ayan. At yung pagtanggal niyan ay hindi ko na ipapakita. So ayan, bali natanggal ko na yung 3 tornilyo. So ito ay iangat mo lang. Ito ay bago pa ito mga kabuting-ting sa tingin ko. So baga naka-junk lang siguro ito. So lalagyan lang natin dito ng langis. Yan. Diyan sa may ihi or sa shafting niya. Tapos gaganituhin natin ulit. Ayan. Itaas baba mo lang para yung kanyang langis ay papasok doon sa pinakabusing at para magiging swabing-swabe ang pag-ikot at hindi siya hirap na umikot. So ayan, nalagyan na natin ng langis. So ito ay aking tatakpan lang at i-assemble at continue ko mamaya pagkatapos na ma-assemble mga kabuting-ting. So ayan mga kabuting-ting, na-assemble ko na at gwapang-gwapa na yan mga kabuting-ting, mana kay nanay. Sana all. So ngayon, saksak lang natin itong saksakan. Yung power cord, tapos pindutin natin sa number 1. Yan, ay kita nyo ay number 1 pa lang. Wala na nakasimana, gubat na. Hanapin mo lang ako doon sa libago nay at daw natin itapat kay nanay at tatanungin natin kung ito ba ay mabilis pa. Ayan, tingnan mo nay. Mabilis ba nay? Oo. Yan, ito yung problema na yung kanyang kapasitor at saka yung thermal fuse. Pero yung thermal fuse ay iniwan ko lang dito, hindi ko tinanggal. Mayroon namang video na pwede nyong panoorin. Search nyo lang po yung Inting Butingting ay yun. Lagyan natin sa number 2. Ayan. Magbayad kami niyan? Hindi, yun na yung pinag-usapan natin presyo. At single ko nga pala nito mga kabutingting ay 200 lang. Kasama pa yung pesa na ikinabit ko kahit malayo ay pwede na yan. Ayan. Okay na po ba, Nay? Oo. Okay na kayo naman. Nga, nasa Nay? Approve. Ayan. Approve daw, sabi ni Nanay. At actually mga kabutingting ay mayroon pa siyang kapitbahay na magpapagawa din. Ayan, si Ma'am. Ano pangalan nila, Ma'am? Melodin. Yan, si Ma'am Melodin. So, doon ko sa kanila i-continue yung video natin, mga kabutingting. So, okay na po, Nay. Oo. Thank you. Oh, yan. Salamat din po, Nay. Sige po. So, ayan, mga kabutingting. Dito tayo nakabuhay naman, oh. At dito naman yung isa pa. Yan, kapitbahay niya lang, mga kabutingting. Sana magawa rin natin para tayo ay makabawi sa gasolina. So ayan, standard rin mga kabutingting kung nakikita nyo. Ma'am, pwede pumasok, ma'am? Pwede po pumasok? Ayan, pasok tayo. Ha? Ha? So dito tayo mga kabutingting dahil para hindi tayo makaharang sa daanan. Agaw mo una. Yan. Isang manghod kasi po ako ginakabisita. Ayan, bababa ko lang yung aking ano dito, gamit. Ano na magipaadyo bisan Tapos kunin lang natin ito. At ito daw mga kabutingting ay nangangamoy guma daw. maunang di na umano gumana. Ayan, magaling si Ma'am Mga dalawang ano na to buwan natambay. magaling si Ma'am magtagalog. Para yan. Lang ako sa kapatid ko ng ano. Yan, isang dito electric tayo. fan, nakakahiya naman pag matagal isuli. O yan. Ayos ko na lang. So, bababa ko lang ito mga kabutingting at sa baba natin ito titirahin. At maghahanda lang din pala ako ng aking extension. So yan mga kabutingting, naibaba ko na. So ito ay ating itatry lang mga kabutingting. So ngayon ay isasaksak ko lang dito yung power cord. Ngayon pindutin ko lang dito sa number 1. Ayan, number 1. Ayan, wala na siyang ugong mga kabutingting. Walang ugong. Lagay natin sa number 3. Ayan, wala pa rin. So, una lang natin gagawin ay ang sunod lang natin gagawin ay tatanggalin natin lahat ito or babaklasin. Yan, gagamit lang tayo dito ng flat screw. At kung nakikita nyo yung tornilyo na ito, wala na, na-loose thread na dahil sabi ng may-ari ay nahirapan daw siya sa pagtanggal nito. So, yan ay papalitan na lang natin ito ng tornilyo mamaya. So, gagamit tayo dito ng flat screw.
Nako, pati ako ay nahirapan din sa pagtanggal. So gagawin lang natin ito ay pipilitin na lang natin ito sa pagtanggal at papalitan na lang natin mamaya ng tornilyo yan. Mamaya ko na tatanggalin yan. Yan. Pagka nangangamoy ang electric pan ng guma mga kabutingting, isa lang ang pwedeng or dalawa lang ang pwedeng problema niyan. Kung mabilis pa, pwedeng bushing. Pero kung mabagal na, pwedeng nangangamoy guma ay yung kanyang kapasitor. So ito, pwedeng ang problema nito ay thermal fuse at saka bushing. Kasi kung pagbabasihan ko yung kwento ng may-ari nito ay kung pagbabasihan ko yung kwento sa may-ari, sabi niya ay nangangamoy guma. Siguro ay pinilit niya sa pagpaandar na ito, kaya ngayon ay ayaw na umandar, so bubigay yung thermal fuse. Basta mabilis pa siya tapos nangangamoy guma, sigurado ang busing niyan. Yan, bababa ko lang yung aking tripod mga kabutingting at para ganyan na. Yan, baklasin natin lahat ito mga kabutingting para makita natin kung anong problema sa electric pan na ito. Ayan, napakadumi. Yan. Para kitang-kita mga kabutingting ay ibababa ko lang yung aking tripod para kitang-kita. So ayan. Yan, tanggalin, luwagan lang natin ito. Yan. So ito ay ating brasan muna bago natin baklasin lahat ng tornilyo na kailangang baklasin. At habang ito ay aking pinapagpagan mga kabutingting, kung bago ka nga pala na napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all. Ayun, ang problema nito mga kabutingting, nakita ko na. Kaya pala nangangamoy guma ay ito, sunog. At mali pala ako mga kabutingting doon sa sinabi kong ang problema nito ay yung kanyang bushing or kapasitor. So ito yung pinaka problema. Yan, kung nakikita nyo, sunog. So ito ay ating baklasin para ma-wirings natin ito ulit. Habang tinatanggal ko yung mga tornilyo mga kabutingting, ay kukwento ko lang sa inyo kung ilang piraso ang nagawa ko dito sa Ginsaogon. Itong ginagawa ko na ito ay ito yung pangalawa at ito naman yung pangatlo na nagawa ko. Inano ko sa electric fan nga giadto ni Intel nag-electric fan. Wow. Ayan ang pangatlo. Ayan, putulin na natin ito mga kabutingting. Tapos ganon din ito. Sana hindi nadamay ang motor nito. Yan, at ito naman yung pang-apat na nagawa ko mga kabutingting, stand pan pa rin. At ito naman yung pang-5 at saka pang-6 mga kabutingting, at yan yung may-ari. At medyo nakadami din ako dito sa lugar na ito mga kabutingting, dito sa Ginsaogon. So yan. Napakaganda pa ang bushing nito mga kabutingting. Wala pang groove. Dito sa kabila wala pa rin. So pinaka problema nito ay ito lang, yang kanyang wire ay nasunog. Yan, ito itanggalin muna natin tong tornilyo na ito. Anong posibleng dahilan ng ganyan? Posibleng dahilan nito ma'am kaya nasunog ay ito, masyadong maiksi yung ito. At pag siswing niya ay nababanat. Kaya ang nangyari ito, nasunog. Ayan. Parang
kulangot lang mga kabutingting. Ang nipis ng rewind niya. So, gagawin natin dyan ay yan. Tanggalin lang natin ito. Ito ay hindi ko to dito papakailaman mga kabutingting dahil napakanipis ng kanyang hibla. Pwedeng magkaputol-putol ang hibla niyan pag papakailaman ko pa dito. So gagawin ko lang dyan ay babalatan ko lang ito. Yan. Kaso okay pa naman yung wire. So ayan. Ito yung linya sa capacitor. At ito naman yung para sa linya sa papuntang speed. So itong pag mga ganito ay mahahaba itong wire na ito. So gagawin lang natin ay tatanggalin natin itong dalawang tornilyo na ito. Ayan, isa oh. So ayan. Ayan oh, mahaba pa ito. So ito ay igaganyan lang natin. Tapos hihilahin natin. Nako, natanggal na. Mas maganda na rin natanggal. Para wag na natin ito ilagay. Pasikip lang ito mga kabutingting. Kaya pag nagsiswing siya, ayun, kaya nasunog ito. So gagawin lang natin dyan ay babalatan natin ito. Yan. Ayan. Tapos ganun din, babalatan din natin ito at kukuha muna ako ng lungnos para ito ay hindi ko mahihila pag nagbalat ako ng wire. So yan mga kabutingting, meron na ako ditong lungnos. So ito ay babalatan natin. Yan. At nagtatawag na yung nagpagawa nito mga kabutingting sa kapitbahay. Kung sino yung gustong magpagawa, mukhang maganda yung ginagawa ni ate, di ba mga kabutingting? Oh, barangay Ginsagon. Nice. Kinsay magpaadjog electric fan nga guba. Oh, diya dire. Narinig nyo mga kabutingting, dito nga tayo sa barangay Ginsagon. Kay hapit nagfiesta, gato mga bisita, dili na to pa. Initan. Tiog kainit. Oh. Kaya bisan jag Usa mo tay mga jung uban niya, rice cooker. inighigop sa sabaw. Ay hindi pagpapawisan. Dahon na kay guma ay himbaho ba? So yan na mga kabutingting, nabalatan ko na. So yan. Delisyo na bo, so may electric fan ipaadyo pa. So sunod lang natin gagawin ito mga kabutingting ay maghihinang tayo o lalagyan natin ito ng soldering lead at ganun. Ay, peskot, natumba pang kagwang. Yan, lalagyan natin ng soldering lead itong aking mga pinagbabalatan na wire. So kuha lang ako ng soldering lead. Yan, ito ay ating lagyan ng soldering lead. Yan, kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, dito rin ay lalagyan din natin ng soldering lead yung mga pinagbalatan kong wire dito. Ayan. So bago ko ito idudugtong ay kukuha muna ako ng tester at testerin ko muna ito kung mayroon pa ba akong marireading or okay pa ba yung kanyang thermal fuse. So yan, mayroon na ako ditong tester mga kabutingting. So kukuha lang tayo ng pansandal. Yan, para kitang kita nyo. At yan, para kitang kita sa mata. Sunod ay titester lang natin ito kung mayroon ba tayong marireading dahil standard ito, ang common nito ay kulay green. Tingnan natin. Ayun, mayroon tayong nare-reading. So ibig sabihin ay okay pa ang kanyang motor. Dito tayo sa linya ng kapasitor, kung mayroon ba tayong marireading. Ayan.
mayroon din. So ibig sabihin ay okay nga talaga ang motor nito. So pinaka problema nito ay wire lang. So sunod lang natin gagawin nito ay idudugtong natin ito. Sunod, kukuha lang ako dito ng spaghetti. Andali lang mga kabutingting at may nagtatanong. So yan mga kabutingting, tapos na yung nagtanong nasagot. Ang problema, gusto niya sanang magpagawa kaso gusto niya magpagawa kaso may trabaho siya mga kabutingting. So siguro kung makabalik dito ay yan. So ginawa ko lang dito mga kabutingting ay naglagay ako ng ito spaghetti at hindi electrical tape ang gagamitin ko kasi ang electrical tape kasi ay bumubuka, pero pag wala akong spaghetti ay ang gagamitin ko yung electrical tape. So ngayon idudugtong lang natin ito dito sa mga kakulay niya para hindi ka malilito. Ito kasi ay ito yung nahiwalay, ito yung linya sa kapasitor. So mamaya na yan. So dito muna ang ating paghinang. So hindi ko na siguro ipapakita sa inyo mga kabutingting yung paghinang nito dahil maingay rin si ate dahil nagbibideo. So yan, nahinang ko na mga kabutingting kung nakita nyo. So ito ay ilalagay lang natin dito yung itong spaghetti. At pasensya na mga kabutingting at medyo maingay yung may-ari. Yan, lalagay lang natin yung spaghetti dyan. So ayan na. So sunod, itong dalawang linya sa kapasitor ay dudugtungan din natin yan dahil maiksi. At yung pagdugtong yan ay hindi ko na ipapakita mga kabutingting. Yan ay napakadali lang. Basta mayroon ka lang hinang. Pero wala ka namang hinang ay pwede rin ipupulupot mo lang. Pwede naman. Ako kasi ay may hinang kaya hinihinang ko siya. So yan, stipot lang muna kayo dyan. At ayan ay aking dudugtungan muna ng wire. So ayan mga kabutingting, nalagyan ko na rin ng wire. At ito mga kabutingting ay inulit ko. Dahil ito ay hindi ko pa naipasok kanina kung napansin nyo. Kaya inulit ko na naman sa pagtanggal yung pinaghinang ko. Tapos hininang ko ulit dahil hindi nga ito nakalagay. So ayan, bali sunod lang natin gagawin nito ay bago natin ito i-assemble or i-assemble nga. So ito ilalagyan muna natin ng langis yung kanyang foam kasi ito yung tuyo. At ganun din tong dito sa kabila. At chinek ko na yung kanyang mga spacer, okay naman. Matigas pa. Pero yung kanyang mga cooler pan, yan kung nakikita nyo ay durog na. Pero ito, ayan ay yun, kailangan na nga talagang palitan ng kagwang. Ayan, palitan na rin natin itong mga spacer. Ano po yung mga spacer ya? Tingnan natin tong kabila kung ito ba ay mababasag na rin. Itong kabila wala na rin, malambot na rin. Ayan mababasag na rin. So ito ay papalitan ko muna ng spacer din. At kukuha pala muna ako ng spacer mga kabutingting. So ayan, mayroon na ako ditong spacer na pamalit. So ngayon ay tanggalin natin muna tong yan. Tapos lagyan natin ng spacer na manipis. Tapos ito ay dito natin ito sa harap. Yan. At kulang pa yan mga kabutingting dahil medyo maiksi itong aking pamalit na spacer. Yan, pasok lang natin ito. Yan, kulang pa. Dadagdagan natin ng spacer yan dahil tingin ko pa lang ay kulang pa. Tanggalin muna natin itong manipis. Yan, tapos ipagsama natin sa pagpasok dito sa makapal. So ayan. So symbol na natin. So ayan, ganyan lang mga kabutingting. So
Kasi kung tatanggalin ko pa yung doon sa ano kasi, baka mamaya makadisgrasya pa ako ng motor. So hindi maayos. Sa halip na maayos ay hindi na maayos. Kaya ayan lang yung aking pamamaraan. Sa baga dinugtong ko lang. Yan, ito ay ating asimbo lang. At para yatang ano tingnan. Pasok natin tong kabila at saka natin titignan kung may spacer ba ito o tama lang yung spacer. Ayan, okay lang ito mga kabuting-ting. Ayan, so dahil okay na ang spacer niyan, so lagyan lang natin to ng tornilyo. So dito sa pagtornilyo mga kabuting-ting ay fast forward ko lang at kagwang na, mayroon pa namang music dito sa kapitbahay namin. Anak ng tipaklong talaga. Pukpukin lang natin para ma-align yung bushing. Ayan, saktong-sakto lang ito mga kabuting-ting. So ngayon ay itong dalawang linya sa kapasitor, yan, tanggalin lang natin yung close-in wire connector. Rasa. Nako, sira pa. Ayan. Tapos itong kulay asol, ito yung linya sa kapasitor ay balatan din natin. Kung nagtataka kayo ay yung dinugtungan ko dito sa dalawang linya sa kulay asol ay kulay pula at saka kulay itim. Ayan ay tapos yung didugtong ko ay puro kulay asol. Ayan ay walang problema. Kahit magkabaliktad-baliktaran yan ay wala namang problema yan mga kabuting-ting. So ayan, kabit lang natin. Tapos lagyan natin ng close-in wire connector. Ayan. Mga sira. So ayan. Okay na mga kabuting-ting. Sunod, lagay lang natin ito. Tapos saka natin isalpak. Dali lang. Higpitan muna natin yung tornilyo dito para yatang maluwag. Ayan. So ayan na. Nasubrahan sa paghigpit yung tornilyo mga kabuting-ting. Luwagan natin konti. Yan. Okay na. Yan, tornilyo lang natin. Yung swing arm. Ayan. Tapos talian muna natin ito. Kung tingnan natin kung aandar na ba, baka mamaya uusok pa rin. Tapos steady ko lang. Ayan. Tapos saksak ko lang dito yung power cord. Saan ba yung power cord nito? Ayan, ito na yung power cord. Ayan, saksak lang natin dito sa extension. Ayan ay naka number 3. Aandar yan kung aandar. Ayan, kaso umandar na siya. Kaso hindi umiikot yung kulay asol. Ayan, umiikot na. Oh, napakabilis pa nito mga kabuting-ting. So okay na yan. Sunod, ayan, balik lang natin tong stopper nya. Ayan. Tapos ito, nakaganyan lang yan mga kabuting-ting. Mahaba yung kanyang wire para pag nag-swing siya ay hindi mahila-hila. So okay na yan, wala na akong ayusin dyan. Tapos dito na lang, balik ko na lang itong cover sa switch box. Ayos lang natin ito. Itong wire para hindi maipit. Yan. Tapos yan. Tapos tornilyo lang natin. Yan. Ayan. Tapos kabit na natin ito.
hindi masyadong kita. Yan. So ayan. Tapos nilinis ko na ito mga kabutingting at pinalitan ko na rin yung tornilyo dito at hindi ko na nga lang ipinakita sa inyo. Kanina kasi ay mayroong nagbandilyo kaya maingay. So dahil may bandilyo kanina ay pinalitan ko na yung tornilyo kaya pasensya na kung hindi ko na ipinakita. Ayun naman madali lang pagpalit ng tornilyo. Basta mayroong ka lang pamalit na tornilyo. Yan. Tapos nilinis ko na rin yung screen nito. At itong ilisi ay pinagpagan ko rin pero ito ay hindi talaga na matanggal. Yan yung itim na ito. Dahil yung itim na yan ay kulay niya na talaga yan. Ayan. Sabit lang natin yung pangharap na screen at lalayo ko lang yung aking yung aking tripod dahil nasasagi sa screen. Ayan. Tapos hihigpitan natin yung tornilyo. Yan, higpitan lang natin ito. Ayan kung nakikita niyo yung tornilyo, ayan maganda na ang ulo niyan. Ayan, higpitan lang natin. Ayan. Tapos ito yung dati niyang tornilyo, ayan loose thread na. So sunod lang natin gagawin dyan ay tatakpan na natin itong likod dahil nakakasigurado naman ako na okay yung kapasitor. Kaya tatakpan ko na. Tapos tornilyo lang natin. Yan. Tapos lagay natin tong knob. Yan. Tapos tataas ko lang yung aking tripod. Tapos kakabit ko na itong doon sa stand. Uy, hindi ba palagi kang kuha niya? Gintuhan mo yan. Ay, itong sabad kayo mo maghindukot na ito ang anak. Itong sabad ba, hindukot na mga... So ayan na, mga kabutingting, nailagay ko na sa stand. So saksak ko lang dito. Yan. Yan, nakasaksak na at pinatay ko naman yon kaya hindi pa kaandar kagad yon. Yan, saksak lang natin. Tapos pindutin natin dito sa number 1. Yan. Kung nakikita nyo ay ikot kaagad at ayan ay number 1 pa lang. Ayan number 1 pa lang. At itanong natin sa mayari kung mabilis pa ba. Yan, mabilis pa po ba ma'am? Mabilis na. Mabilis pa daw. So ibig sabihin ang kapasitor nito ay okay dahil ayan naman ay naka number 1 pa. So lagay natin sa number 2. Lakas-lakas Yan. na number 2. Yan. Tapos lagay natin sa number 3. Ayan. Lakas na talaga yung number 3. Okay na po ba ma'am? May nahangin. Okay na ma'am? Okay ka, Jo. Okay kayo. Ayan. So dahil okay na daw sabay ng may-ari mga kabutingting. So dito ko natapusin yung video natin at medyo nadidistract ako kasi nagsasalita din yung may-ari. Yan, kung mayroon ka ditong natutunan mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po mga kabutingting.